Kim Paulandia, ito pinag-uusapan nyo na ang posibilidad na dumiretso daw di umano sa Maldives. Sina Kim Chiu at Paolo Abilino matapos ang kanilang kasalukuyang biyahe sa Taipei. Ayon sa mga panay, tila sinasamantala ng dalawang pagkakataong makapagbakasyon sa ibang bansa habang may oras sa kanilang mga schedule. Lalo pang umugong ang espekulasyon matapos umanong mabanggit noon ni Kim ang kanyang kagustuhang mabisita ang Maldives, isa sa mga pinakasikat na tropical destination sa mundo. Bagamat wala pang kumpirmasyon mula kina Kim at Paolo, umaasa ang kanilang mga fans sa matutupad na rin ang dream vacation ng aktres sa tulong ng kanyang rumored boylet na si Paolo. Hindi na to rumored, totohanan na to. Eto muna ha. Okay, may nagsasabi kasi na ang Kim Pao daw ay dadating ngayon o dumating na ngayon. Or ngayong araw na to ng Sabadong schedule ng kanilang pagdating mula sa Taipei. At wala na nagsasabi, wala nang naniniwala na, teka tatay na lang ako. Wala nang naniniwala, hindi pa tatay kakasya. Wala nang naniniwala o walang naniniwala na hindi kasama si Kim sa Taipei. Sa Taipei, ganap na ito, event na ito ni Paolo Abilino. Kasi nga, walang ganap si Kim, hindi siya nagpaparamdam. At naniniwala naman sila na si Kim ay kinaray ni Paolo sa Taipei. Kasi nga, 'di ba, merong mga resibo. Merong mga resibo na itong dalawang ito ay hindi na po pwedeng maghiwalay. Kung nasaan, lalo na pag-abroad hindi nila gugustuhin maiwan ang isa't isa o maiwan ang isa't isa. 'Di ba, napag-usapan na natin nung sila ay nag-amampulo, 'di ba? Nagsunod-sunod yung kanilang mga ganap amampulo, and then nag-Canada, and then nagpunta pa sa Europe at sinasabi nga daw sa Norway. Yun, pag may mga pagkakataon na meron silang free time at gusto lang magbakasyon, or kahit na gusto lang magbakasyon at ayos silang kanilang schedule, ay umaalis itong dalawang ito, nag-a-abroad. Kasi eto lang naman ang bonding nitong dalawang ito eh. Kumbaga, magkahiwalay kasi sila ng kanilang mga trip sa buhay. Etong si Paolo, ang trip niya ay mag-game, 'di ba? At ang trip niya ay mag-game. Ito naman si Kim, ang trip niya ay hindi naman masasabing trip. Kumbaga, ito ang kanyang responsibilidad, ang puntahan niya, ang kanyang mga negosyo. Ayan. Gampanan ang kanyang commitment sa kanyang mga endorsement. Wala masyadong trip si Kimi. Kumain lang ng chips. Ng chips kumain. Kaya naman itong dalawang ito, kapag kami pagkakataon na makapag-bonding, di ba, lalo sa abroad, gagawin niya. At ito nga si Paolo for the second time around. At naniniwala din naman ako, for the second time around, kinaray niya si Kim. Kinaray niya si Kim sa abroad kasi di ba dun sa France, kinaray din ni Paolo si Kim sa France. At naniniwala ko na pinag-usapan na itong dalawa na mas okay nga siguro na mas okay na dun ka mag-aral, Kim, o dun ako mag-aral, Pao, di ba, ganon. Pero ang katotohanan niyan ay gusto talaga nilang magsama ng matagal sa abroad. Ngayon, hindi ko alam kung nakapunta na ng Taiwan si Kim ha, pero ito yung pagkakataon kasi na itong dalawang ito ay makapag-bonding sila nang silang dalawa lang na walang halong trabaho. Though may event dun si Paolo, sinamantala niya ng pagkakataon na hindi naman mga isang araw lang naman kasi, dalawang araw, di makapamasyal na sila. Eto na nga, ngayon malalaman nyo kung nandito na si Kim at hindi sila natuloy sa Maldives ha, kung lalabas si Kim dyan sa noon time show niya. Kasi meron akong nalaman, may nagsabi sa akin na hanggang kumuha na daw si Kim ng bakasyon hanggang Tuesday. Ibig sabihin, posibleng hindi dumating or sumulpot si Kim dyan sa kanyang Sunday show. Alam niyo naman, di ba, meron siyang Sunday show. Pero may mga nagsasabi naman na ang semi-regular na raw itong si Kim. Diyan nga daw sa noontime Sunday variety show niya. Na napapansin ko naman, totoo naman. At pag abroad na lang daw si Kim, kunwari katulad niya sa Australia, magkasama na si Kim at saka si Paolo sa Australia sa Sunday noontime show nila yan. Sa Sunday noontime show na special. Yan, sa abroad, sa gagawin sa Australia. Yan, magkasama na sila. Pag mga ganyan, okay na kay Kim. Pero pagka regular, parang hindi na.
Ngayon, malalaman natin kung aapir mamaya si Kim dun sa kanya noontime show. Pag umapir, hindi sila tuloy sa Maldives. Kasi alam nyo ba kung gaano kalayo ang biyahe from Taipei to Maldives ay 15 hours. Pag dito naman sa Pilipinas, manggagaling ay 12 to 13 hours. Depende pa dun sa airline na sasakyan ninyo. So parang masyadong malaking oras ang gugugulin ng Kim Pao sa biyahe pa lang. And then pagdating nila doon ay sandali lang parang sayang naman ang biyahe. Ngayon, kung sila ay nag-extend ng kanilang bakasyon at itong si Kim ay nagpaalam na hanggang Tuesday, malamang na pumunta ang dalawang yan sa Maldives at habang may oras pa bago simulan ng kanilang project. 'Di ba yung Copino na palagi ko nga sinasabi? Posible yan. Anything is possible. Kung hindi man sa Maldives, baka sa ibang lugar. Kasi napuntahan na nagpunta na sila ng Thailand, 'di ba? Tama ba ako naka-Thailand ditong? Hindi, nagpunta si Kim sa Thailand. Ay, hindi. Tama, nagpunta nga yata din si Paula sa Thailand, 'di ba? Hindi nga lang, ewan ko, nakapunta na ba ang Kim Pao sa Thailand? Yun. Pero kasi mas gusto kasi ni Kim na pumunta sa pumunta sa Maldives kaysa Thailand, nakasama si Paolo. Pakinga. Okay. Okay. Si Evangeline Yes, Gahang No, hi, watching Fayaw Sambuanga, Sibugay, John Mailon. Shout out kay Jalen Brunson. 2-0 na po sila. Ano ba yan? Nagigaming ba kayo? Joy Desaka, hello, good morning, Ray. Jera Esteban, hello. Sebastian Tolentino, ayan. Nagigame po sila at dito sila nagbabatian. Wait, teka muna. Good morning po, Madam Ray. Nakahabol din ako. Happy watching you live along, lalo sa Kim Pao. Angie Sibok, hello. Ayun. So, abangan natin ngayon kung itong si Kim ay hindi lalabas ng noontime show niya ngayon at sa Sunday hindi siya lalabas sa kanyang programa. Malamang na nasa, kumbaga, extended ang bakasyon ng Kim. Or kaya baka nandoon lang sila sa Taiwan at ine-explore lang nila yon. Marami kasing mabibili sa Taiwan Maraming mapupuntahan at marami din namang masasarap na pagkain diyan. Isa sa mga trip kasi ng Kim Pao ay isa sa trip ng Kim Pao ay ang mamasyal, mag-pictorial, kumuha ng mga litrato at kumain. Ganon. Ngayon, doon naman naku, bago ko makalimutan, doon naman sinasabing, meron kasi ako nalaman na kaya daw ibinibenta ni Kim na ang bahay niya sa QC ay dahil nga meron siyang co-sign dyan at nakapirma sa kontrata at ang isa na lang paraan para ito ay hindi na mapakialaman o maging issue ay ibenta na lang. Ito ay sinasabi lang naman ay balita. Binabahagi ko lang sa inyo dahil kung sakaling ang maging totoo ay at least ay nabalita natin pero hindi to verified, hindi to kumpirmado yung mga ganon. Ngayon mga binabalita ko sa inyo ay katulad niya si Kim, ang Kim Pao ay nasa Taiwan at ang Kim Pao ay nasa Maldives. Malalaman natin yan after mga a month pagkatapos itong i-post pag ito ay na-post na ni Kim. Si Paula kasi medyo panaka-naka lang yan pag nag-post social media. Ito talagang si Kim ay madalas mag-post. Yun nga lang, di ba, mga a month after kaya minsan sa dami kasi ng mga pictures, minsan inaabot pa yan ng 2, di ba, hanggang ngayon. At pag may promote, malay natin ay ang bakasyon na yan ng 2 ay may kasamang pictorial para dun sa negosyo ni Kim. Ang pahayag na Kim Chiu at Paulo Avellino di na pwedeng maghiwalay ay mas maituturing na opinyon ng mga tagahanga kaysa isang kumpirmadong katotohanan. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kina Kim Chiu at Paulo Avellino na nagsasabing sila ay magkasintahan o may permanenteng commitment sa isa't isa. Gayunpaman, naunawaan kung bakit maraming fans ang naniniwala na napakalakas ng kanilang samahan. Sunod-sunod ang naging matagumpay nilang proyekto gaya ng What's Wrong with Secretary Kim, My Love Will Make You Disappear at The Alibi. Dahil dito, lalo pang lumaki ang suporta ng Kim Pao fandom. Kung reaksyon ang pag-uusapan, masasabi kong bihira ang tambalang may ganitong klase ng chemistry at natural na koneksyon sa harap ng kamera. Kapag nagkakasama sila sa interviews, events o projects, maraming manonood ang nakakakita ng respeto, komportableng samahan at magandang working relationship.
Kaya naman marami ang umaasang mas tumibay pa ang kanilang relasyon, maging bilang love team man o bilang magkaibigan. Pero mahalaga ring tandaan na ang tunay na kalagayan ng kanilang personal na buhay ay sila lamang ang nakaalam. Ang mga espekulasyon tungkol sa live-in setup, kasal o paghihiwalay ay kadalasang nakabatay lamang sa obserbasyon ng fans at hindi sa opisyal na kumpirmasyon. Sa huli, ang pinakamahalagang dahilan kung bakit tila hindi na pwedeng maghiwalay sina Kim at Paulo sa paningin ng maraming tagahanga ay dahil sa laki ng pagmamahal at suporta ng kanilang fandom. Ngunit anuman ang direksyon ng kanilang relasyon sa hinaharap, nararapat pa ring igalang ang kanilang privacy at personal na mga desisyon. Ang sigurado, patuloy silang nagbibigay ng saya at kilik sa maraming Pilipino sa pamamagitan ng kanilang mga proyekto. Kung ang balita ay Kim Chiu at Paulo Avellino di na pwedeng maghiwalay, ang masasabi ko ay isa itong pahayag na nagpapakita kung gaano kalaki ang suporta at pagmamahal ng mga tagahanga sa tambalan ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Maraming fans ang nakakita ng magandang chemistry nila sa kanilang mga proyekto at mga public appearances. Dahil dito, natural lamang na may mga tagahangang umaasa na magtuloy-tuloy ang kanilang samahan. Kapag nagiging matagumpay ang isang love team, madalas na nagkakaroon ng emosyonal na koneksyon ang mga manonood sa kanilang kuwento, kaya bawat balita tungkol sa kanila ay agad na pinag-uusapan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga artista ay may sariling personal na buhay at mga desisyon. Kahit gaano pa kalaki ang suporta ng publiko, ang tunay na estado ng kanilang relasyon ay sila lang ang nakaaalam. Ang mga pahayag na hindi na pwedeng maghiwalay ay karaniwang pagpapahayag lamang ng paghanga at pagnanais ng mga tagahanga na manatiling matatag ang kanilang samahan. Sa aking pananaw, ang pinakamagandang tingnan dito ay ang positibong epekto ng kanilang partnership sa kanilang mga taga-suporta. Nakapagbibigay sila ng inspirasyon, saya at kilik sa maraming tao. Ngunit kasabay nito, mahalaga ring igalang ang kanilang privacy at huwag agad maniwala sa mga chismis o espekulasyon hanggat walang opisyal na kumpirmasyon mula sa kanila mismo. Sa ngayon, ang malinaw ay nananatiling malakas ang suporta ng Kim Pao fandom at maraming tao ang sabik na makita kung ano pa ang mga susunod na proyekto at milestones ni na Kim at Paulo sa kanilang karera at personal na buhay. Kung pag-uusapan ng balitang Kim Chiu at Paulo Avellino di na pwedeng maghiwalay, masasabi kong ito ay isang malinaw na patunay kung gaano kalakas ang naging epekto ng tambalan ni na Kim Chiu at Paulo Avellino sa kanilang mga tagahanga. Hindi man ito literal na pahayag na may legal o opisyal na kahulugan. Ipinapakita nito ang damdamin ng maraming fans na talagang nais makita silang magkasama sa mahabang panahon. Sa mundo ng showbiz, hindi madaling makabuo ng tambalang agad na mamahalin ng publiko. Maraming artista ang nagkakapareha sa mga proyekto, ngunit iilan lamang ang nagkakaroon ng koneksyong umaabot sa puntong araw-araw silang pinag-uusapan ng mga tao sa social media. Sa kaso ni na Kim at Paulo, maraming tagahanga ang nakapansin ng kanilang natural na samahan, pagiging komportable sa isa't isa, at ang tila madaling pagdaloy ng kanilang mga eksena sa telebisyon at pelikula. Dahil dito, maraming tao ang mas lalong naging interesado sa kanilang kuwento, hindi lamang bilang mga artista, kundi bilang mga individual. Isa rin sa mga dahilan kung bakit malakas ang suporta sa kanila ay dahil nakikita ng mga tagahanga ang positibong impluensya nila sa isa't isa. Kapag may mga panayam sila, madalas napapansin ng publiko ang respeto, pagiging supportive, at pagiging magaan ng kanilang pakikitungo sa isa't isa. Para sa maraming tagahanga, ito ang mga katangiang gusto nilang makita sa isang relasyon, kaya naman marami ang natutuwa kapag may mga balitang nag-uugnay sa kanila. Ngunit mahalaga ring maging maingat sa mga haka-haka. Maraming beses nang napatunayan sa industriya ng entertainment na hindi lahat ng nakikita ng publiko ay sumasalamin sa tunay na sitwasyon ng mga artista. Minsan, ang malakas na chemistry sa harap ng kamera ay bunga ng pagiging profesional at mahusay na pag-arte. Minsan naman, may pagkakaibigan o espesyal na samahan, ngunit hindi ito nangangahulugang obligasyon nilang kumpirmahin ang lahat ng detalye ng kanilang personal na buhay sa publiko. Sa tingin ko, ang mas magandang pagtuunan ng pansin ay ang katotohanang napapasaya nila ang napakaraming tao. Sa panahon ngayon na maraming problema at stress ang kinakaharap ng mga tao, ang simpleng kilig, inspirasyon, at saya na naibibigay ng mga artistang tulad ni na Kim at Paulo ay may malaking halaga rin.
Kaya hindi nakapagtatakang maraming tagahanga ang nagsasabing huwag sana sila maghiwalay o sana sila na hanggang dulo. Gayunpaman, ang tunay na sukatan ng isang magandang samahan ay hindi ang dami ng taong sumusuporta rito, kundi ang kaligayahan at kapayapaan ng mga taong sangkot dito. Anuman ang tunay na estado ng relasyon ni Kim at Paulo, ang pinakamahalaga ay kung ano ang makabubuti para sa kanilang dalawa bilang mga tao. Kung sila man ay magpatuloy bilang magkaibigan, magkapareha sa trabaho, o magkaroon ng mas malalim na relasyon, iyon ay desisyong nararapat na manggaling sa kanila. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapakita ng napakalakas na suporta ng publiko sa Kim Pao. Isa itong patunay na nagtagumpay silang makuha ang puso ng maraming Pilipino. Ngunit kasabay ng paghanga at suporta, mahalaga ring pairalin ang respeto sa kanilang pribadong buhay. Ang pagmamahal ng mga tagahanga ay mas nagiging makahulugan kapag ito ay may kasamang pag-unawa at paggalang sa mga personal na pagpili ng mga artistang kanilang iniidolo. Marami pang maaring maidagdag sa usaping ito tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino una. Kapansin-pansin na habang tumatagal ay lalong lumalakas ang suporta ng kanilang fandom. Hindi lamang ito dahil sa kanilang mga proyekto, kundi dahil nakikita ng mga tagahanga ang magandang samahan at respeto nila sa isa't isa. Sa panahon ngayon ng social media, bawat simpleng interaction, larawan, o pahayag ay mabilis na napapansin at nabibigyan ng iba't ibang interpretasyon ng mga tagahanga. Pangalawa, malaking bahagi ng kanilang kasikatan bilang tambalan ang pagiging natural ng kanilang chemistry. Maraming manood ang nagsasabing hindi pilit ang kanilang mga eksena at magaan silang panoorin. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy silang pinag-usapan at sinusubaybayan ng publiko. Pangatlo, mahalagang tandaan na ang tagumpay ng isang tambalan ay hindi lamang nasusukat sa posibilidad ng isang romantikong relasyon. Maraming sikat na love teams sa showbiz ang nagtagumpay dahil sa kanilang profesionalismo, tiwala sa isa't isa, at kakayahang maghatid ng magagandang proyekto. Sa kaso ni Kim at Paulo, kahit walang opisyal na kumpirmasyon sa maraming espekulasyon, nananatiling matatag ang suporta ng kanilang mga tagahanga. Isa pang nakakatuwang obserbasyon ay kung paano nagiging masigasig ang mga fans sa paghahanap ng mga clues tungkol sa kanila. Mula sa mga interviews, social media posts, hanggang sa mga public appearances, maraming tagahanga ang masusing sumusubaybay sa bawat detalye. Ito ay nagpapakita kung gaano sila ka-invested sa tambalan. Sa huli, maaaring mas mahalagang pag-usapan ang mga susunod nilang proyekto kaysa sa mga hindi pa kumpirmadong balita. Ang kanilang talento at dedikasyon sa trabaho ang pangunahing dahilan kung bakit sila minamahal ng publiko. Kung anuman ang tunay na estado ng kanilang relasyon, ang sigurado ay patuloy silang nagbibigay ng aliw, inspirasyon at kilig sa maraming Pilipino. Kaya habang maraming nagsasabi na hindi na pwedeng maghiwalay sina Kim at Paulo, mas makabubuting tingnan ito bilang pagpapakita ng napakalaking pagmamahal at suporta ng kanilang mga tagahanga, kaysa bilang isang kumpirmadong katotohanan tungkol sa kanilang personal na buhay.